Great morning, Match Talk, Match Approach. Ito po ang iyong kamatch, ang iyong Managing Director, Sir Chris Peñaflor. Once again, welcome to our program. For our latest episode, marami po tayong mga pinag-usapan doon patungkol sa mga personal na karanasan na ating kong mga panauhin. Today, we have a special guest and ito po ay galing pa sa Cebu. And before we go through our program, ipapakilala po natin muna ang ating pong guest, mga kamatch, si Sir Crima Restauro of Talisay City, Cebu. By the way, I'm Crima Jun Restauro from Talisay, Cebu, Divisional Head ng Match Approach Philippines Company. Salamat, Sir Crima, sa iyong pagdalo. Once again, from another guest, galing po siya sa Tacloban City, sa Leyte. Bumati ka muna ang ating pong guest from RNJ Organization, Richard Hapus. Hi guys, good morning Match Approach. Well, by the way, my name is Richard Nixon Hapos, founder of RNG Organization, Chief Marketing Officer. Good morning. Salamat, mga kabam, no? Ibig sabihin po ng BAM, Boss Amo Manager. Yan po yung mga tawagan po natin dito sa Match Approach, mga kamatch. And I know that this program talagang inaabangan po natin. And ikaw po na ngayon lang naka-tune in sa ating pong YouTube channel sa Match Talk and sa ating pong Facebook account sa Match Talk. And gusto po natin mag-subscribe at mag-leave po ng comments and mag-share. Meron po tayo, i-click lang po doon para ma-notify po tayo sa susunod po natin mga episode. Like, subscribe, and take some comments, no? And share po din natin sa mga kasama po natin sa Match Approach. By the way, si Match Talk ay isa pong social media platform ng Match Approach Group of Companies. Si Match Approach Group of Companies is available po tayo sa buong Mindanao with over 40 locations. Very new po tayo na nag-expand sa ating pong operation sa Visayas region. Particularly, meron po tayong branch sa Talisay City, Cebu, and dito po sa Tacloban City, sa Leyte, Southern Leyte, and Samar provinces. Soon, tayo pa yung magbubukas doon. Maraming nagtatanong po sa atin, how do we start our company? Personally, I funded the company way back 2013. And ngayon lang po tayo nagkaroon po ng ating pong program dito po sa ating social media platform para i-inform po lahat ng ating pong mga kamatch na magbibigay po sa atin ng inspirations. Ang dami po mga nagbago na po ang buhay dahil po sa ating mga opportunity na na-share sa kanila. Well again, meron po tayong 4 na topic po ngayon sa araw po ito. Ito po yung tinatawag po nating Making Money Genealogy. Unang-una, paano pa tayo natagpuan ng mga taong ito? No? Paano po sila na-attach or paano po sila na nakapasok sa ganitong negosyo? No? Kasi si MA ay nagpo-promote po ng entrepreneurial skills. Nagtuturo po tayo kung paano maging negosyante. Way back 2017, meron po tayong isang guy na ngayon ay meron na pong mga na-achieve sa kanyang buhay nung siya po ay na-recruit or nag-join sa ating pong company sa Match Approach Group. And itong guy na ito ay very simple. Naging option niya lang muna si Match Approach nung siya po ay nawalan ng trabaho. Galing po sa Manila and then umuwi ng probinsya, particularly sa Jensan, and na-invite po siya ng kanyang pinsan at dito po nagsimula ang kanyang career sa business na ito. And itong tao po na ito na ating pong inimbita ay medyo dumanas po siya ng matinding pagsubok bago niya po narating
yung pagiging bigatin na entrepreneur, ika nga. And nag-start siya sa field, okay? And ngayon, he end up running an organization, a sales organization. Huwag na ho natin patagalin. Tawagin po natin ang head executive ng KRT Sales Organization na nag-ooperate po sa Cebu City. Palapakan po natin or tawagin po natin Sir Crema John Restaura. By the way, I'm Crema Jun Restauro. Yun na nga, kagaya ng sinabi ng ating managing director. Ako po ay isang plain employed and nanggaling po ako dati sa Maynila. Sa hirap ng mabuhay ngayon, ang hirap po maghanap ng trabaho. Marami pong mga requirements, ang dami requirements para makapasok ka ngayon ng trabaho. Ang problema kasi is yung pangbili mo ng requirements, mahirap po yun eh. Kasi nga, wala ka nang ang pera. Saan ka maghahanap ngayon ng pambili mo ng requirements, pagbayad mo ng mga papers? So, sa hirap ng buhay, talagang mapapaisip ka kung ano ba talaga yung mo. Kumbaga, saan ka ba makakahanap ng opportunity? Ano ba talaga yung opportunity? Kasi nga, sa Manila, talagang hirapan doon eh. Mataas yung competition ng pagiging empleyado. Kaya dumating sa punto na talagang nag-give up ako doon sa klase ng competition na yun. Kasi nga, sabihin na natin, matalino ka, may matalino pa sa'yo. Kung nakapagtapos ka, may nakapagtapos pa sa'yo. Kaya sabihin na natin, ang hirap at ang talaga, yung competition doon sa labas. So, sa makatuwid, when you give up your career as an employee, natagpuan mo ngayon si Match Approach. Opo. At paano mo siya minahal, si Match Approach, Sir Crema? Paano mo siya inibig? At the first place, very skeptical pa akong tao. Kasi nga, invite ako dati ng pinsan ko. Sabi niya sa akin, Crema, kasi nung galing ako sa Maynila, natambay ako ng ilang buwan sa bahay namin. And lagi niyang pinagmamalaki ng pinsan ko sa akin na sila ay kumikita ng 800, 1,000 per day. Araw-araw, kinukumbinsi ako na magnegosyo. Sabi ko, ayoko muna. Kasi nga, para sa akin, doubted pa ako sa mga bagay na yan. Para sa akin, parang imposible yung mga bagay na yan. Pero, nung sinubukan ko, nung tinignan ko talaga, inusisa ko talaga, 1 week talaga ako nag-observe kung ano ba talaga ginagawa ng mga taong ito, kung totoo ba yun. Well, nakita ko yung opportunity to earn. Kaya, nung nakita ko yung opportunity to earn na yun, na pwede ka pala kikita doon mismo sa tinatawag na mga produktong ito, ayun. Sa makatuwid, nung nakita mo na kumikita ka na ng lagpas sa dati mong kinikita na minimum wage na 400 pesos, nasubukan mo na kumita ka ng 1,000 isang araw. Opo. Doon ka na kumbinsi na pwede pa itong lumaki kung itutuloy-tuloy mo. Yun po yung nakita ko una. Kasi nga, doon ako na love at first sight nung nakita ko yung opportunity na kung dati, nung empleyado ako, tatrabahuin ko yung 350 pesos sa loob ng isang araw. Nung nagsimula ako doon sa maliit na negosyo, nakikita ko yun in just 1 hour, nakukuha ko ng doble-doble pa. Yun po, mga kamatch, no, ang naging unang karanasan ni Sir Crema ninyo. Siya po ay isang produkto ng pagdadalawang isip. Pero nung nakita niya kung gaano daw kalaki ang pwede po palang kitain, no, ng isang taong nagbabakasakali sa pagbebenta, no, doon niya naibigan na siguro ituloy-tuloy niya na yung kanyang gawain. Yes po. And ito yung unang-una na pagdadaanan ng isang katulad mo, mga kamatch, na bago pala ma-engage sa itong business, unang-una kailangan pumasok ka muna pala sa isang recruitment at matuto muna kung paano sanayin yung sarili sa pakipag-usap ng tao. And yun po yung naging dahilan kung bakit nagsimula na kumikita ng
350 bilang isang ordinaryong empleyado na engage sa pagiging match entrepreneur na kumikita ng 800 pesos 2 oras at sa loob ng isang araw, naranasan po niya na kumita ng 2,500. Wow. At iyan siguro ang naging mitsa kung bakit sa loob po ng ilang buwan, inabot po ng taon, si Crima Jun ngayon ay isa na pong head executive ng sarili niyang sales organization. Di ba? Napakagandang experience ang ibinibigay po sa atin from being an employee to become boss to your own company and to be the head of your own sales organization. Ano pa ang masyadong naibigan mo na ikaw ngayon ay isang ng boss na dati ikaw yung naghanap ng trabaho at ikaw ngayon ang nagbibigay na ng trabaho? Paano mo dinala ito sa iyong buong experience dito sa Match Approach Company? Alam nyo guys, una ko talagang naibigan ay yung freedom, kalayaan. Kasi nga, kung i-compare ko that time na ako ay isang empleyado, bantay sarado ako ng mga kamera. Anong camera? Mga CCTV? Mga CCTV at yung mga human camera. Kasi maraming nagbabantay sa'yo. Bawal kang magpahinga. Dati, naalala ko pa dati nung ako ay nagtatrabaho, i-exercise ako na mag-CCR ako at doon ako magpapahinga sa loob ng CR. O matagal ako nag-CCR pero inaantok ako kasi kakapagod magtrabaho ng 8 oras. At yung pahinga mo, yun lang yung break mo, yung kakain ka lang. After that, trabaho na naman ulit. Pero ngayon, yung tinatawag na freedom na meron ako ngayon, dahil maaga kong sinimulan, maaga ko rin na-achieve, yun yung isa sa na-inspire ako na papasalamat talaga ako kay Match Approach. Kasi nga, kung dati, hindi ako malaya sa oras, pati sa income, ngayon, talagang lahat ng gusto ko nakukuha ko, na po provide ko sa pamilya ko. Sa makatuwid pala, Sir Crima, bakit mo inibig at lubusang iniligay ang iyong sarili upang mabago ang dating nakaugalian na, no, ng maraming tao na umaasa lamang sa arawang sweldo? At sa ngayon, ikaw pala ay kumikita kahit na hindi mo na kinakailangan na bantayan ka ng camera. Opo. At ito ngayon ay nakakaroon ka ng kalayaan na kumita ng ninanais mo ng ayon sa mismong ideya mo. And yan po ang isa sa pinakamagandang naging experience ng ating pong head executive ng KRT organization. Nagsimula sa pagiging empleyado, ngayon, boss, amo, manager na. So, yan po ang pinakamagandang experience ng isang tao. Nagsimula na siya ay nakumbinsi, kumbaga na-recruit at hinanap ang kapamaraanan kung paano siya makatakas doon sa tinatawag nating traditional na para kumita ng pera. And ito naman po yung isa nating itatanong sa ating pong isang guest, no? Ano ba talaga ang kanyang ginawa na sa pang-araw-araw niyang magtatrabaho noon bilang isa ring empleyado? Ano ba yung nakapagpabago ng kanyang isip para ituloy-tuloy na siya ngayon ay ma-promote na rin ng head executive ng R&J organization? Walang iba kundi si Richard Hapus. Wow, good morning sa inyong lahat guys. Isang karangalan po na ma-invite po sa podcast ni CLP, Sir Chris Piñaflor. Di ba? Chris Piñaflor. Grabe guys, I'm so glad. So yung tanong na yon, very big impact po sa akin. I used to be employed for almost 5 years, Sir Chris. 5 years po ako nagtatrabaho sa isang restaurant from 4 a.m. to 1 a.m. sir. Oh, grabe ha. Ilang oras yun, Sir? Alas 4 ng madaling araw Yes, gigising kami, sir. hanggang alauna ng madaling araw. Yes, sir. Kasi all around. All around. All around. 5 Okay. years po ako doon. 5 years. Ang hirap po ng trabaho. Kasi wala po akong choice.
Isa lang po akong high school graduate, nakapagpasar lang dahil binilhan ko ng kandado po yung CR ng classroom po namin. Para makapagpasa kasi bagsak po ako kasi wala project, walang pambili ng project. Kaya any opportunity, igagrab ko po yon. Swerte na nga ako, may tumanggap pa po sa akin. Swerte na yun para sa akin. Pero ang kaibahan po dito sa company po natin, nakapasok ko sa company, total, hiniring po ako, Sir Chris. Na-recruit ka. Na-recruit din po ako. Mm. Okay? Pero hindi ako naniwala. Tiningnan ko yung flaring po nila, 750 a day, 500 to 750 a day. Sa tingin ko, wala namang matinong tao magsasahod sa isang high school graduate na walang alam na magsasahod sila ng 750. Para sa akin, pang professional yan. Alam ko na, illegal to. Illegal to. Pero, nakita ko, anong tawag dyan? Pakikipagsapalaran. So sa atin pa, Boss Richard, ikaw ngayon ay nagkaroon ng self-doubt, Yes, no? Sir Chris. Ikaw ngayon ay nagdududa sa iyong natapos ay ikaw ay magsasahod ng 750 pesos isang araw sa kalagayan mo na ikaw ngayon ay isang high school graduate Totoo po lamang. yun, Sir Chris. Totoo po. Ano ngayon nakapag-convince sa'yo nung panahon na yun na nga, naranasan mo na kumita ng 750 pesos isang araw? Yes, Sir Chris. Sino mang hindi makukumbinsi niyan? Sa bahay namin, wala kaming tubig. Wala kaming kuryente. Mamimili ka pa ba? 'Di ba, Sir Chris? Kaya sabi ko, itutudo ko na yung opportunity na binigay sa akin. 750, I'm seeking for more opportunity sa company natin. Sabi ko, nagtanong ako sa leader ko, aside from 750, meron pa bang iba na pwede ko pang makuha sa kalagayan ko ngayon? Kahit high school graduate lang ako. Sinabi sa akin ng leader ko, oo, meron. Pwede kang ma-promote na pagiging manager up to high position. Dahil meron nagsabi sa akin, Sir Chris, naniwala po ako. So yun yung naging inspiration Yes, sa'yo. Sir Chris. Kung bakit narating mo ngayon na ikaw ay nakagawa ng isang sales organization na nandun ngayon sa Southern Leyte, Yes. no? Dahil sa iyong inspirasyon na ang isang high school graduate pala ay pipwedeng maging boss ng sarili niyang negosyo. Yes. Kasi nakita ko, Sir Chris, if they can do it, I can do it. Wow! Napakalaki po ng motivation mo, Kaya ko rin sir. gawin. Kasi tao man din sila, Sir Chris. Tao din ako. Ang kinakailangan ko lang gawin, kung bago ka pa lang sa negosyo, pag-aralan mo yung isang bagay. Dahil lahat ng bagay, pwedeng matutunan. Okay. Mga ka-match, kayo po na mga nanonood sa Match Talk, there is an essential kinakailangan po natin gawin upang ikaw ay maging katulad din namin. So, mayroon po tayong mga essential. Ano po yun? Number 1, kailangan po ikaw ay dumaan sa proseso. Kailangan ikaw ay marunong sa recruitment. Ang recruitment ay isang bagay na ikaw bilang isang leader, kung ikaw ngayon ay leader, na kailangan unang-una hanapin mo ang mga taong parehas sa iyo mag-isip. So, kailangan ang unang-unang gagawin mo is to do recruitments. Yes. And tanungin natin ngayon ang ating pong panauhin na galing sa Cebu. Ano ba yung mga bagay na nagagawa ng isang recruitment upang siya po ay makabuo ng isang grupo? Sir, boss,